ng farmers, ano yung pinagkaiba nun at ngayon? Kasi di ba, may natanong kami kung totoo ba na ang gobyerno na lang po ba ang lumalapit sa inyo o kayo pa rin ang lumalapit sa gobyerno? Ano ba yung alin ba Sila na ang lumalapit. Kasi hindi ko masasabing kami ang lumalapit. Kasi kami kasi pag tinext kami sa agriculture, eto andito na yung binhi, kunin nyo na. So hindi Oo. hindi na napabayaan. Hindi na sa amin sa San Carlos hindi na napabayaan. Naging active sila dyan. Lumamagsasama. Oo. Hindi tulad nung dati talaga na ang dami nagrereklamo sa amin. Eh anong gagawin namin dun sa binhi? Eh nakapagtanim na kami. Mas lalo sa abono. Sabing, nakapag-abono na kami. Dati kasi ang dating sa amin ng abono, pag-harvestin na yung mga palay. Ganun dati. Dati. So mas gusto niyo yung nangyayari ngayon, sir? Eh, syempre. Pagkatanim namin, sumusunod na yung abono agad eh. Oh, mas Kasi okay hindi ka na ngayon. mag-aabono ng harvest. Oo, kasi yun nga. Kaya ang nangyayari sa amin, yung mga nakukuha namin, parang nakabili na abono. Yung abonong bibigay sa amin, na-stock yun. Next ano yun? Season na lang yun. Oh, next planting season ang nangyayari. Pero ngayon, actual na nagagamit talaga namin yung binibigay ng gobyerno. Pero sa ngayon, sir, how about doon sa preparation dahil nga init na apektado ba yung El Nino, sir? o like El Nino? Ay sa mga ibang part siguro, parang sa amin, 'di ba? Sabi nga El Nino. Sa akin kasi na mismong may-ari ng lupa. Kasi medyo may Ano epekto sa inyo, sir? Experience ko. madalas ang patubig, pero okay lang din naman kasi kung hindi mo rin naman papatubigan 'yan, wala ka rin naman maaani. So mas ngayon dahil El Nino, yung talagang kailangan mo is madalas yung Patubig. Pero may patubig naman po kayo. Yun yung pinagkagastusan ko ngayon na umabot ako ng kulang 100,000 dun sa part ng mga sinasaka ko kasi nagpalagay ako ng mga deep well na tubo. Oo. Nagpalagay ako isa-isa dun sa mga tinataniman ko kaya Mga water pump din yan. yung mga water pump na binigay, yun ang nagagamit So namin. binigay din ng Meron. Sa mga membro namin, nasa kalahati na yung mga nabigyan ng mga water mga ilan, pump. sir? Mga ilang Kasi nasa 70 kami dyan sa Duyong 70 Sa Duyong. na nakarehistro sa agriculture. Yung kalahati nun, mga 70, 35. mga ganyan, meron na. Libre yun, sir. Dahil Meron may mga libre pag galing LGU, may mga subsidy na binabayaran pa kami. subsidy. Pero hindi totally yung parang yung price ng makina is 13,000. Ang bibigay lang namin doon mga 4,500 lang. 4,000. so may parang may bawas. Ang laking tulong na nun. Ngayon, yung mga sumunod na nakuha namin last year lang na mga makina, galing mismo sa mga prek. Yun yung libre. Ang pinagkagastosan lang namin doon, yung sabi mo yung pamasahe, magpapirma, ganyan. Pero okay lang yan. Almost din yun eh. Mabot din ng 1 taon yung requisition na yun, pero andyan na. Ngayon, ang ginagawa namin sa mga farmers namin, sakali, may mga farmers kasi kaming wala pang mga makina. Hindi pa nakabili o walang pambili talaga. Ngayon, ang ginagawa namin, open yung makina dun. Basta, lalabas yan silang hihiram. Ngayon, ang usapan naman kasi namin dun, dapat alagaan niya, i-maintain, magbibigay sila lang ng pang-maintenance dyan sa makina. And then, kung sakaling nasira, yun ang pangpapaayos. Ganun ang nagiging namin, tsaka ingatan. Pero yung mga ibang farmers din naman natin kasi, hindi maiwasan, burara. Yung walang ingat. Yung side na nakakalungkot. Pero mas maraming sir. Mas marami yung maingat, maalaga. May mga time lang talagang hindi maalaga sa makina. Kaya bilang ako na nag-handle doon sa lahat ng makinang nanggagaling sa DA. Siyempre, yung sakit sa ulo. Kasi parang nung last time ginawa sa akin, sila ang gumamit ng hand tractor. May mga nasirang parts ng hand tractor. Ngayon, siyempre, sa akin din kasi kahit nasabihin may usapang kami ng parang maintenance, doon sa kanya kasi yung imbis na ikurudo niya yun para doon sa ginagawa niya sa bukid. Nakukonsensya din ako kasi alam ko talagang napakahirap nila. Ngayon naman, ang pinakaayaw ko lang naman kasi binalik sa akin yung makinang sira na hindi sinabi. Kaya yun yung inaano ko rin sa
agriculture na paano yung mga ganong farmers natin, ma'am. Hindi naman natin maiiwasan yan. Sa akin din, ayaw ko din namang magdamot dyan. Kasi yan, dapat ginagamit talaga yan. Sabi ko, kung sakali, minsan nga nagalit ako dahil dyan eh. Kasi na-timing na yung mga maintenance, ano ko lang, lahat ng makina, kaka-change oil ko lang. Pag nag-change oil kami mula traktor hanggang patubig, umaabot ako ng 21,000. Change oil pa lang yun. Malaki. Pero about yung narinig niyo ba yung programa ng pamahalaan, yung namimigay sila ng mga titulo para sa mga magsasaka? Nabalitaan niyo Yung mga land titles yun. O yung land title na Dito sa amin, wala pa naman akong nababalita ang ganyan. Pero sa TV, sir, sa Meron. nabalitaan niyo, Meron. Sana nga magkaroon kami dito sa San Carlos eh. Actually kasi yun, sir, yung binahagi na 57 land title. Hindi yun, yung figures na. Wala pa siyang exact figures. Wala pa. Pero maganda yan. May target. Maganda yan. Mas yung reaction nyo sa ganung ginagawa ng administrasyon nyo. Kung magagawa talaga nila yan, talagang magagawa. Andyan na yan, mas maganda yan. Bakit ka mo? Parang ako sakali, wala akong lupa, di ba? Mabibigyan ako. May sasakan. May pagkukunan kami ng makakain. Number 1 yan. Kasi kung wala kang makakain, kahit oo nga, may trabaho ka nga, kumukulang naman. Ang laking tulong yan. Parang bibigay ka ng sakahan sa mga tao. Iingatan nila. Hindi, siyempre, hindi na sila bibiling bigas. Kasi may mga iba siya makikisakan. Marami. Parang sa akin, di ba, may mga sarili kaming lupa, pero may mga sinasaka din ako na hindi sa amin. Parang tenant lang talaga ako dun sa mga iba. Pero may mga kakilala ka kasi Marami. na nakikisaka. Marami. Ito yung naging problema namin ngayon. Ngayon, di ba, meron silang yung binabang yung mga magsasaka para makuha yung talagang ibibigay na binhi. Kasi may mga sumusobrang bigay ng binhi. Yung i-GU tag nila. Ngayon, ang naging problema namin dyan, kasi isa ako dun sa nag-obserba dun sa yung mga may-ari ng lupa kasi, hindi nila naiintindi, akala ata nila pag pinasukat ng tenant yung lupa nila, na yung lupa nila, makukuha ng tenant yung lupa nila, mali eh. Yung mga iba naman kasing may-ari, nagdadamot talaga, madamot. Sabihin ko na hindi madamot. Kapiranggot lang din yung tulong na binibigay ng mga sa agriculture. Sila lupa nila yan eh. Yung ibibigay lang sabihin mo isang sakong binhi. Ipagdadamot mo pa ba dun sa tenant para lang sabihin mo wag nilang i-declare yan na sinasaka. Talagang sila naman ang nagsasaka. Yung may-ari ng lupa, naghihintay lang ng tatanggap na yung parte niya, portenso. Ang nahihirapan niya magsasaka. Saan ka ba pupunta na wala kang ginagawa, lupa mo yan, may nakukuha kang produkto? Bakit kailangan pa natin magdamot dun sa mga tenant na magsasaka na yan lang ipapa-survey lang nila yung area na sinasaka nila para makakuha sila ng mga libreng binhi, abono. Ipagdadamot pa ba natin? Personal na ugali na yan, di ba? Mali yung ganun yung sa amin nga, yung mga ibang farmers nga namin kasi medyo maluwag din yung sinasaka ko. May nagyari, ito na lang i-declare mo, patanggal mo na lang sa akin. Para, kasi alam ko din na nagsasaka talaga siya kasama ko sa bukid. Ito na lang i-declare mo para may makuha kang binhi. Kaso yan sir, parang personal na ugali na kasi. Ugali talaga yun eh. Hindi na natin makokontrol yan. Kaya nga, dapat yung sakali, matulungan tayong gobyerno magpaliwanag sa mga may-ari ng lupa kasi. Pero yung sir, sana, natin, no? Marami rin na yung mga tenant na or yung nakikisaka, Nabigyan. Mas maganda yung sariling lupa. Mas maganda yung sarili kasing lupa kasi hindi mo iisipin yung ibibigay mo dun sa may-ari, parang renta ba nung lupa. Kasi parang sa akin may mga sinasaka kung hindi sa amin, di ba? Kasi yan, ang ginagawa kasi namin dyan, meron na kaming usapan na ibibigay dyan parang sa 1 hektarya. Meron na kaming usapan na pag malugi ka man o hindi, ang ibibigay mong kaban dun sa may-ari is 25 kaban sa 1 hektarya. Either sabihin wala kang nakuha,
doon sa 1 hektarya kasi binahanga. Ibibigay mo pa rin yun. Usapan kasi yun eh. Yun ang nagiging ano namin flow niya namin dito. Kaya nga, nung simula nung nagkaroon kami ng mga makina, naitatiming namin na hindi siya aabutin ng baha. Oo. So, Laking tulong. Oo, kasi nasubukan ko na yun eh. Parang yung 2 hektarya na pinapasaka sa akin. Ngayon, siyempre walang traktor. Wala kami sariling traktor. Hindi namin ni Mama, hinihintay namin yung may pumasok na mag-araro doon yung traktor. Oo. Ngayon, siyempre yung tatiming sana namin, walang pumasok sa ganitong week, ganitong buwan. Eh di ang nangyari, delay. May usapan, meron kaming usapan na ibibigay ko yung ganitong kaban eh. Kaya sa akin, kahit na alanganin, pipilit ko para maibayaran ko yung usapan namin doon sa may-ari ng lupa. Eh kaya nga minsan nasubukan ko yung wala talaga akong naani. Ngayon, yung sarili naming ani, imbis nakakainin sana namin, eh siyempre mausapan. Pero yung ano din, yung may-ari ng lupa, wala ka palang nakuha. Eh bakit? Eh usapan natin yan. Eh o bigyan mo lang ako ng 2 kaban. Okay na yan. Mabawi. May mga ganun. Maswerte na kami pag may mga ganung may-ari. O minsan, hindi, ba't ka magbibigay? Wala ka namang nakuha. May ganyan pa rin. Pero karamihan talaga, madamot na. Basta ang usapan, hindi nila alam yung side namin mga magsasaka na ang sakit sa amin na magbigay kami na wala naman kaming naani. Eh, yung mga iba nga, pakikiusapan namin, pwede bang sa next crop na lang namin ibigay. May mga talagang umaano talaga eh. Sasabihin na... Meron din naman, sir, na ano. Meron. Sa akin nasusubukan ko, pero nasubukan ko din yung wala nga akong naani. Tapos sabi niya, eh di wag mo na lang sakahan. Eh wala naman pong problema. Ganon ang gagawin nila. Pag hindi ka makapagbigay, kukunin nila sa yung lupa nila. Wala kang magagawa doon. Yun yung mali din eh. Sir, how about ano lang natin, overall assessment mo na lang sa mga proyekto, programa ng BBM. Para sa inyo mga magsasabi. Maganda. Wala akong masabi kasi yung mga nagko-kontra-kontra siguro, hindi pa siguro umabot yung programa nila doon. Kasi wag niyong sisihin ng gobyerno kasi sa gobyerno kasi sa lawak nitong Pilipinas, hindi basta-basta ma-implement yan. Marami pang dadaanan yan eh. Kaya maghintay lang tayo, hindi yung porket nabalitaan mo sa ganitong lugar, nagbigay sila ng ganito ganyan, magsasalita ka na ng... Alam niyo sa mga gobyerno kasi yung mga nag-implement na yan, nasasaktan din yung mga yan eh. Masakit din sa kanila na sabihin na hindi umabot yung hindi pa nakaabot. Eh kung talagang yung Pilipinas maliit lang, ipapaabot nila yan. Eh yun nga lang sa mga farmers din kasi. Yung mga negative thinkers na ganyan na hindi sila naaabutan, ganyan. May mga part dyan na sinasabi na nagsisinungaling sila. Bakit kanyo? Meron mga part na rin sa ibang munisipyo kasi na nagsabing wala pa sila yan. Pero sa mga farmers nilang makakilala, nagbigay na silang ganito, ganyan. Oo. Pero para sa inyo, sir, maganda yung ano? Maganda. Yung ipagpapatuloy ito, sana yung mga farmers, katulad kong farmers, maging ano din naman sila yung... Kung sa akin nga, gusto kong magbigay... Kung sa akin nga, doon sa mabinibigay sa akin gusto kong magbalik doon sa agriculture office na bibigay din ako ng mga sako-sakong bigas din doon. Kaso nga lang, sabi nila, hindi pwede. Hindi namin tatanggapin yan. Ang ginagawa na lang namin mga ibang sa DSWD. Doon yun. Hindi kaya. Tinatanggap naman ang DSWD. Tinatanggap. Maganda. Ngayon, kung minsan naman ang ginagawa namin sa simbahan. Sa simbahan namin binibigay. Parang si mother ko, every crop yan. Pag may sila. Dinodonate na lang namin. Kasi, ayaw tanggapin Dapat nga, bigay sila ng bigay. Dapat kami din magbalik kasi ang sabi nila, mas maganda, yan nga yung gusto namin na matulungan kayo, sabi nila. Sa amin din naman kasi, gusto din namin bumawi. Kaso nga lang, ayaw nilang tanggapin. Kaya ang ginagawa na lang namin, binibigay namin parang sa simbahan, parang yung mga disabled sa amin.
O pag alam namin inaabutan na lang Sir, namin. bilang isang farmer naman, ano yung pakiramdam ninyo patungkol dun sa mga taga sa syudad, sa CR, o ano pa man, lugar na sasabi nila na yung murang bilihin, dapat daw mura at mabibili doon sa farmers. Ano yung masabi doon? Kasi nag-iingat sila na ang mahal ng Ang mahal ng bilihin. Ganito kasi yan eh. Ang mahal ng bilihin. Kasi sa amin din mga farmers, sa amin din nagmumula eh. Oo, bakit ka mo? Kung hindi kami nagtanim, siyempre, yung gobyerno, mag-aangkat kung wala silang maangkat sa amin. Di ba? Kung kaming mga farmers is masipag kami magtanim, para sa akin, hindi nabibili ang gobyerno eh. Ngayon nga lang may mga ibang part na sa itong sinasabi ko, kontra kasi halos napapansin ko din yung mga dating sakahan kasi natatayuan na ng bahay. Lumiliit yung part ng mga sakahan. Isa din yun. Siguro sa epekto kaya hindi natin masasabi na kasalanan ng gobyerno, kasalanan nito ganyan. Kasi may mga dating lupa kasi na ginagawahan na ng bahay. Kaya lumiliit yung area ng pagtataniman ng mga farmers. So kung maganda yung sitwasyon nyo bilang isang farmer, sir, Oo. marami kasi may mga karamihan, like mga estudyante na nagpapakilalang sila ay tunay na mga farmers at anak ng mga farmers na sinasabing pinabayaan daw po ng gobyerno. Oo. So bakit po magkaiba po kayo ng opinion? Ito lang sa akin, sa sarili ko Sa atin yung tayo ang magsasaki. Kung sa akin lang, kahit walang ibigay ang gobyerno, di ba? Sa sarili mo, kailangan ikaw talaga dapat gagastusin kasi ikaw din naman ang gagamit nung aanihin mo. Ikaw din naman yung makakakuha ng profit nung gagawin mo. Bakit yung gobyerno ba ang Gobyerno ba ang makakakuha ng profit dyan sa magsasaka? Sa mga ganyang Sa akin, ang laking salamat namin kasi umaabot sa amin yung binibigay ng gobyerno. Pero totally talaga, hindi natin kailangan iasa sa gobyerno yung mga kailangan natin lahat eh. Yung mga ibang sabi, ganito kaluwang yung 2 hektare yung sakahan ko, bakit hindi nila binigay yung binhi? Ay muntik na ako makasapak dun sa farmers namin. Sabi ko sa kanya, tarantado ka pala. Sabi ko, tulong lang po yan, panakit butas lang dun sa sanang bibilihin ninyong binhi. Hindi yung ibibigay, bakit? Tanungin ba kita, pag nakakapag-ani ka ba, binibigyan mo ba sila? Kinukuha ba nila? Hindi, sa atin yan eh. Kaya dapat, huwag tayo magsalita ng sinasabi nilang na pinabayaan. Hindi naman totaling mapibigyan lahat yan eh. Bakit pag sinabi bang ang pondo ng agriculture is ganito, palagay nyo ba sa lawak hindi maubos yan? So, Aabot ba lahat yan? Kung saan nyo po doon sa mga nag-arali. Ito lang sa ating mga farmers, hindi natin kailangan talagang iasa lahat eh. Yung kailangan natin sa bukid. Kasi, sa akin tayo ang magtatamasa dun sa ginagawa natin. Ba't ba kailangan natin isisi yung pagkukulang natin sa gobyerno? Di ba? Kaya nga sabi gobyerno, di ba? Ang gobyerno kasi pagkakaintindi ko dyan, tutulong. Pero hindi nila sinabing kakarguhin nila lahat ng kailangan nyo sa sakahan. Ibibigay lang yung tulong, hindi sa sinabing parang sa patubig na marami akong naririnig na ganito, ganyan, hindi ginawa si irigasyon, ganyan, kaya wala kayong patubig. Kung sa ating mga farmers nga, sa akin, kailangan nating pumuhunan para may maani. Hindi yung hihintayin natin yung ibibigay, tsaka tayo may maaani. Mali yung yung kaisipan na gano'n eh. Lalong lulubog. Oo, lalong lulubog tayo eh. Matatanggalan ng Oo. ibibigay. Tignan mo, sa akin, nag-umpisa ako sa maliit na sakahan. O sa amin lang. Ngayon, pag nakakaani ako, nagsisave ako ng 5,000, 10,000, ganyan. Tinatago ko yan.
Ngayon, pag sakaling may nagbigay sa akin ng papasakahan, kausapin ko, ilalagyan natin ng patubig to para diretso natin. Bakit ako nagagawa ko, kayo pa ba? Mga kasama ko pang farms, hindi nyo kaya. Kung ako nga, nag-start ako na walang-wala din, lupa lang ang meron na iwan. Meron kaming lupa. Ngayon, tingnan nyo sa akin ngayon, yung mga sinasaka ko lumalawak. So, sikap. Tsaka Kung sikap lang, kaya huwag kayong manisi ng kung sino-sino sa pagkakamali nyo. Tsaka, hindi naman talaga sa akin hindi naman talaga kailangan na manggaling talaga sa gobyerno yung yung itatanim natin, yung patubig, yung mga tulong sa atin lang ng gobyerno para may mga part na yung sanang pagkagastusan natin, hindi na natin pagkakagastusan. Yun yung mali naman kasi yung itindi natin mga farmers na pag sinabing gobyerno na lahat ibibigay sa inyo, di sila na lang sanang nagsaka. Di ba? Sa inyo na lang. Kung BBM po. Sa presidente po natin kay Sir BBM po, maraming salamat po sa mga ginawa niyong proyekto. Mas lalo po sa San Carlos, umabot po yan. Kaya yung mga farmers po natin dito, sipagan sa pagtatanim. Either meron man pong mga farmers dito na may hindi masyadong napupuntahan o di kaya medyo nagsiselos kasi nga hindi pa sila inabot. Pagpasensyahan na po natin sila, President, kasi alam ko po, yung tulong nyo po, dire-diretso yan. Yung tulong po natin, hindi po yung humihinto. Kaya lang yung mga ibang farmers natin kasi ang gusto sila ang mauna. Kayon, President, sana sa mga naririnig yung mga negative sa amin dito sa may San Carlos City, sana po hindi po kayo tumigil na tumulong sa amin kasi yung mga nagsasalitang ganyan, hindi para tumigil sila and then maisip nila na yung mga pinagsasabi nila sa gobyerno is mali. Maling-mali para sa akin yung mga naririnig kong mga nagrarally, ganyan. Sabi ko, hindi nila naiintindihan na sa daming farmers, sa lawak ng Pilipinas, hindi natin ma-spread agad yung tulong. Alam ko yan kasi sa amin dati ganyan din kami. Sabi ko nga sa'yo, sir, yung sa amin nga, naghihintay lang kami ng magtra-traktor, pero ngayon meron na kaming hawak na traktor. Hintay lang, hindi natin pwedeng gawin sa madalian lahat eh. Tsaka sana yung mga nakaupo na tadaanan ng mga tulong na ganyan, sana hindi makaisip ng yung masamang isip eh, kasi may mga part talaga na sumisiksik sa kanila yung namimitik eh. Yung mamimitik din sila talaga. Napapansin din namin yung mga yan. Kasi kung hindi rin sila namimitik na ganyan, aabot yan eh. Alam mo yung siguro yung mga nasasabi siguro na hindi rin hindi na ilalabas. Kasi dapat kasi yan kung binigay ni presidente yan. Talagang yung mga nakaupo, yung puso talaga nila andun eh. Yung mga iba kasi, nakakapag-isip din ng masama. Kaya siguro yan yung mga naapektuhan siguro na hindi pumupunta na sinasabing hindi inaabot. Siguro dahil dyan. Pero dito sa amin, sa San Carlos, ang laking salamat namin kasi andyan na. Hindi na tumitigil eh, diretso na every year yan, umiikot yan. Kaya ang laking salamat namin nung sinabi ni President na ipo-focus na yung sa agriculture. Dito talaga sa amin, ramdam namin yung tulong talaga na dumating. Hindi na delay. Dumating talaga. Kasi hindi ko masabing hindi dumating kasi kami nang tagal nang humihingi ng ganitong makinarya. Andyan eh. Hawak na namin eh. Mga water pump na dating request namin, umaabot ng 3 taon, bawat buwan. Ngayon, yearly na may binibigay sa agriculture namin na mahigit 200 na water pump. Yearly yan. Hinahati-hati nga lang sa mga barangay namin kasi medyo malawak ang barangay namin. Yun lang. Salamat po, Presidente, na sa lahat ng naging yung pinokus mo yung agriculture po natin. Kasi sa amin, na magsasaka, parang yung bis na bibilihin namin mga bigas, hindi na kami bibili.
andito na sa bahay namin. Nakalagay na yan dyan sa bahay namin. Hihintayin na lang namin pag naubos yung bigas, salang ulit ng bago. Hindi tulad nung dating maubusan kami, bibili kami. Ganyan. Kaya sana lahat ng mga farmers, wag kayong maging negative kasi abutin din tayo dyan. Yun lang po. Salamat. Ako po si Melvin Salvador, isa pong magsasaka dito sa Barangay Duyong, San Carlos City, Pangasinan.